Madam. Madam Ivan. So, ayan mga kangar, andito na ulit tayo ngayon sa clinic. So, medyo maaga tayo, 8 PM pa lang ngayon. And So, ayun mga kangar, tapos na tayong kuhaan ng dugo. And, nagpa-urinary na rin tayo. And, magpapaano naman ako ngayon, magpapa-ECG. Kasi after ko makuha ang result, pupunta naman ako ng cardiology. Dito ang kilala ni Nimuel actually. Sa ibang, ito kasi clinic lang ito na parang medical laboratory pala. Ayan, medical laboratory. So medyo onti ang tao dito, lalo na umaga. Pero mamaya lilipat ako ng MD Santiago, parang hospital talaga. Kasi medyo mahirap maghanap ng cardiologist guys. And sabi ng friend ko, si Doc Van, hi Doc Van, it's important na ma-check up din ako ng cardiologist para alam kung mababawasan ba or stay lang, ayoko madagdagan, mabawasan or may stay yung gamot ko sa high blood. Pero so far, I'm feeling good naman. Kanina nag-BP ako bago ako umalis ng bahay. Ang BP ko ay around 117/75. Wala pa akong kain kahit tubig. At okay yung tulog ko. Nakatulog ako kagabi ng 11 PM or before 11 PM. And nagising ako kanina ng 6:30 AM. Naka 7 hours din ako. So, andito naman tayo ngayon sa MD Santiago. And ang hirap pala talagang magpa-schedule sa cardiologist. Actually, ito ang naging problema ko nung nasa Palawan ako at sa Baguio. Kasi wala talagang cardiologist. Dito naman, meron, kaya lang may schedule. Tapos, yun, mag-Holy Week. Walang sick daw, walang parang ang hirap. But anyway, kakain na nga lang muna ako. So, ayan mga kangar, dumating na yung result ng ECG, blood chem, pero may kulang pa yung potassium at sodium. Pero nandito na ako sa MD Santiago, waiting na lang kay Doc. Kasi number 1 na ako sa listahan, so bawal ako malis. May mga ang kitang mga isda. A few moments later. So, ay mga kangar, nakauwi na nga po ako dito sa bahay at sobrang init ng panahon, grabe. Higit ata tayo. Pumayat ako from 64 kilo, walaan yung ilang kilo na lang ako. But anyway, yun na nga, nagpa-blood chem ako, kasama yung electrolyte, tapos urinalysis, and then nagpa-ECG. So, nalaman ng doktor na hindi naman sobrang nakakabahala. Pero according doon sa aking ECG, actually 2 beses ako nagpa-ECG last month, baka ngayon. So, yung ilan ng result, kahit na magkaiba, yung una ay sa Palawan ko pinagawa yun. And then yung pangalawa kanina, dito sa Trece. So, meron daw sa aking right bundle blockage. So, hindi ko maintindihan, pero may something daw na parang delay sa aking heart dahil hindi alam kung bakit. But anyway, yun nga, para daw ma-determine kung ano yung estado ng heart ko. So, kailangan ko pang magpa-study echo and then meron pa ang ipagawa sa akin. Ambulatory blood pressure monitoring. Para malaman daw kahit tulog ako kung ano yung blood pressure ko. Inuot daw yun 24 hours and then babasahin ni Doc kung ano yung blood pressure ko na kahit tulog ako. Parang maganda rin naman. Pero ano pa yan, end of the month. So, happy ako kasi ang nag-check up na sa akin this time. Hi kay Doc Villar. Ito ang internal medicine and cardiology. So, kasi kailangan ko talaga magpakita sa cardiologist para alam ko talaga. At least, di ba, ngayon, parang doon sa ECG nakalagay normal. Pero, pag tinignan pala ng cardiologist, may pala sila, kasi meron daw may dalawang gamit sa heart ko. So, parang may delay daw, parang kuryente, may delay sa right bundle ang hirap pa, hindi na tayo doktor. But anyway, niligtahan niya ako ng 3 gamot. Pinalitan niya, actually, tuloy lang yung Losartan ko. Kasi yung amlodipine, medyo hindi work sa akin. Kasi, isa sa side effect ng amlodipine, nakakamanang. Napansin ko kasi,
Hindi pa naman OA, pero parang lumalaki yung mga ano ko. So, nag-back ako to Lurtan, pero may specific brand na, Unilever. And then, dahil medyo mataas ang ating uric acid at, uric acid at cholesterol, nareitahan niya rin ako. So, medyo madugo pala talaga ang mga gamutan ito. But, yun nga, tuloy lang ang ating healthy living. So, tuloy-tuloy ang ating healthy diet at ang exercise para mabalik pa ako kay Doc. So, magkakaroon na ng area of test para malaman kung nag-i-improve. Happy ako kasi at least na-rule out na na-rule out naman na. Pero, alam mo yun, mapapanatag ako ngayon. Kasi may nararamdaman nga ako, bawal pala talaga ako na yung mamalang loob, yung magalit, o kailangan ill. Anyway, ngayon, so dahil may nagbigay sa atin ng blender, gagawa tayo ng, carrot. First time ko gagawin ito. Hindi ako magpapakanap. Pumayat yung braso ko, napansin ko lang. Anyway, gagawa tayo nitong carrot. Dalawang pirasong carrot. So, lalagyan ko lang ng ating tubig and then yellow din. Comment down below kung paano ba gumawa ng ganito. Kasi sa mga YouTube tutorial, may something pa silang nilalagay. At ayoko nang maglagay ng pampatamis or pampalasa. Kasi nga, gusto ko all natural. At medyo mataas din ang sugar ko. Parang pre-diabetic na ako. So, kahit sabihin ka na hindi na ako nag-cook or hindi ako umiinom ng mga juice, siyempre 2 dekada halos akong nag-iinom ng coke. So, baka kumapit na nga yung sugar sa blood stream ko. Pero hopefully, kasi magdadalawang buwan pa lang naman ako nagda-diet, nag-exercise, so malay nyo, maging normal pa rin naman. Nakatali ang buhok ko ngayon pa ganyan kasi ang init talaga guys, hindi ko kaya. Sa inyo ba, hindi mainit? Comment down kung hindi mainit sa inyo. But anyway, tara mag-ala tayo. Try natin tong blender na bigay ni Mami M. So, let's put our... At lagyan natin ng water, no? Feeling ko water. Huwag na tayo mag-yellow. Lagyan natin ng onting water. Onting water lang. Ganyan. And first time ko lang naman. Feeling ko kailangan niya pa ng another water. Baka mahirapan tayong inumin kung walang water. Ayan, much better. Okay. Okay na yan. Okay na to. Yan natin. Itirahan ko si Joven. Kasi sabi ko kay Joven magagawa. So, carrot lang to. Walang sugar or anything. Medyo mahirap lang na inumin kasi medyo weird. Pero magsasanay din ako. Hindi pwedeng hindi magsanay. Medyo buo-buo pa Piling ko baka tinatanggal yung nito. Yung iba sinasala ito, diba? Hindi ako sure. Itasalain pa ba ito, guys? Hindi ako sure. Para maganda may yelo, para malamig talaga. Wait nga, guys. So, mamaya ko na-figure out yung about the carrot juice. Pero mag-jogging muna ako. Very, very light. So, mamaya na ulit kasi wala pang ilaagi. So, para matikman din nila ang ating juice. Masarap ka, in fairness. Medyo medyo may hagod lang. Kasi hindi masyadong piling ko kailangan kang i-train. Hindi ako sure kung kailangan ba kang i-lala. Pero masarap naman sa akin yung carrot. Parang nga rin naman na guys? Ay! Yan. Nag-jogging mo. Ay, mama. Pwede mo ba pag-jogging mo, makakapunta ka ng langit? Yeah. Hindi pa. Ayoko nang pumunta ng langit. So, bye guys! Ingat ka. Go. Bye! Makangat ka ng pumunta So, andito na tayo sa Sherwood. And namimiss ko si Mother Ethan. Nag-jogging ako dito kasama si Mother Ethan Nitema ko lang. 67 kilo na lang ako ngayon. So, kailangan hanggang 65 lang. Kasi baka sobrang pumayat naman ako. Hindi na bagay sa akin. So ngayon na alam ko na may something sa heart ko, medyo aalalayan ko lalo na hindi pa ako nakakapagpa-to the echo. Medyo mahal. 7,000 or 8,000 ata. So, pag-iipunan muna.
Sino ba naman ang hindi gaganahan mag-walking or jogging dito, guys? Sobrang ganda. Kaya naman sa mga taga-Cavite, sa mga malapit at market na naghahanap ng magandang pag-joggingan, tara, sabay tayo. Dito lang ito malapit sa bahay. Malapit yung Kinalilimwell, i-message nyo ako para tara, sabay tayo. Mag-jogging tayo mga hanger. Ganda dito, super love it. Nga pala guys, no, maalala ko lang, inabi ko diba na there's something wrong in my heart. Very light lang naman. May inabing term yung doctor eh. Hindi na malala, pero kailangan ko pa rin magpa-to the echo para ma-rule out talaga kung bakit may ganong line, bakit dalawang line yung something. Anyway, unod lang tayo sa doctor kasi hindi naman tayo doktor, hindi natin pwedeng pangunahan. But anyway, tinanong ko si Doc kung okay lang na yun nga, nagsajogging ako or walking, sabi niya okay lang naman daw, basta huwag lang daw akong atali ng mga marathon. One run yata, parang pwede, baka may alam kayo malapit na talaga, or within, ano lang, usually na ako, parang yung umali ng mga fun run. So, ayun lang mga hanger, ingat kayo palagi, and if may mga nararamdaman kayo, magpag-up kayo, hindi natin alam, minsan, di ba, wala itulog lang yan, inuman lang ng pain reliever or anything. Pero hindi natin alam, may mga something na pala sa mga katawan natin. We never know. So, if ever, have your luck. So, pag-up tayo para early detection pa lang, para ma-manage, ma-control, ma-correct, kung ano man yung mga may something sa katawan natin. Yun lang, ito ko alabot ngayon kasi ang init, tipid-tipid tayo ng kuryente. So, yun, naglalaban din pala ako. Kasi may naiwang labahan sila ayet. So, hinalang ko na para mamaya ano na lang. Ay, ano na lang, ino nakakatama. Pili ko kailangan ko na itong ilipat. But anyway, maraming salamat sa pananood ng vlog na to. And makita-kita tayo on my next vlog. Bye! Ingat kayo! Hi! Maraming salamat sa pananood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na! Yun na.